Hello, magandang araw sa ating lahat. So dito sa ating harapan yan guys, meron tayong isang mixer na basic lang yung function niya. Ito yung mga kadalasang ginagamit sa mga pangbahay na setup. So ngayon is ituturo ko lahat ng functions nito at para maintindihan natin kung ano ba ang mga functions ng bawat mga knob na nandito sa mixer natin. So bago pa sa lahat guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pa nating mga video tutorial. So ito guys is mag-start tayo sa kanyang mga input. Since marami siya ditong mga nakalagay na mga knob, so ang hindi naiintindihan ng iba kasi bakit marami yung mga dapat mga knob dyan. So ganito yan. Kapag nag-input ka sa channel 1, ito ang channel 1, ito lang yung control niya lahat. So kapag channel 1 is ito yung control, channel 2 is ito naman. So may kanya-kanya silang mga control bawat channel. So since ito ay 5, 6, 7 channel, meron siyang 7 set of controls. So pag start natin sa input natin, so meron tayong makikitang microphone, insert at line. So kapag mic is ang ginagamit na connector is yung XLR na male ang isasaksak natin dyan. So dito sa mic naman is for microphone talaga yung purpose niya, kasi kapag nilagyan natin siya ng music is tutunog naman yan, pero mas prone siya sa distortion kasi ang preamp niya is nakadesign sa microphone na dynamic. May preamp ito na i-enhance niya yung sound electrical signal from the microphone papasok sa ating preamp. So kaya malakas dito kapag naglagay tayo ng music source, pero hindi naman advisable na dyan tayo magkoconnect ng ating music kasi ma-overdrive yung ating mga operational amplifier sa kanyang preamp, is masisira at hindi na natutunog yung channel niya. Pangalawa is itong insert. So marami ang nagtataka kung ano ang gamit ng insert sa channels. So ang pinaka basic na example ng insert is yung mga effector sa ating mga Sakura amplifier na pwede nating lagyan ng equalizer. So doon natin kinakat yung signal sa ating effector. So ganun lang din yung function ng insert, is pwede mo siyang makat at lagyan ng EQ at iba pang mga audio processor. So ang kanyang connector is kakaiba. So yung PL na stereo at yung tip at yung ring, yun yung in at out niya. So isasaksak yan dito as function, as para siyang effector. Makadagdag ka ng equalizer pero mismo lang dito sa channel na to. So meron tayong makikita ditong gain. So ito yung gain, ito yung nagpapataas ng signal input natin. So ito yung mga kadalasang mga problema kasi sobrang taas ng gain tapos mahina yung slide volume, is iilaw yung peak. Kapag nagpi-peak na is na-reach na yung maximum na limit ng sound. So dapat hindi talaga nag-peak para ma-avoid natin yung distorted sound. So dapat malinaw lang siya. As long as kaya naman ng fader na i-volume pa, so wag muna nating buksan itong gain natin. So ito guys, meron tayong tinatawag na pan, PEN. So ito yung maghihiwalay ng ating audio from left and right. So meron kasing nagtatanong kung bakit left lang yung nag-signal dito sa kanyang VU meter. Kasi yung setting niya is nakaganyan lang, or diba nasa kabila is isang channel lang talaga ang tutunog niyan, kasi ito nga yung pan, ito yung nagdi-divide ng left and right signal natin. So kapag nagka 12 o'clock setting siya is dalawang channel ang tutunog, left at saka right. So yan po ang purpose niya. So kapag normal operation niya, normal setting niya is ganyan lang yung setup niya. So meron tayo ditong high, mid at low. So ito yung high, ito yung sa Twitter.
itong mid, ito yung sa vocals natin, at yung low sa bass or sa baho. So ang basic setting ng ganito is wag mong isero. Dapat naka 12 o'clock lang siya. So ang the best setting ng ganitong tatlong knob na tunog na a-adjustin natin is kapag nakulangan ka sa bass, is dadagdagan mo lang ng kaunti. Kapag nakulangan ka sa high, dagdagan mo lang ng kaunti. Kung sa mid naman is ito naman yung mid. So low, mid at high, dito mo i-adjust yung anong kailangan mong tunog. So hindi naman dapat na naka-preset na ganyan talaga yung setting niya. Is wala siyang setting. Depende yan sa response ng yung mga speaker. So hindi nagsasabi na ganyan lang dapat yung standard niya. Depende yan sa response ng mga ginagamit mong mga processor. So dapat ma-adjust mo din yung kanyang mga knob dito. So meron tayong isa dito auxiliary. So kapag auxiliary is may separate siyang output, hindi kasama sa main. So ito po yung out niya, auxiliary out. So kapag nakasaksak ka dito ng microphone at gagamit ka dito sa auxiliary out, pag volume mo sa auxiliary is hindi masasama yung ibang channel na naka-zero yung auxiliary. So pag volume mo dito, ang gitara na nakasaksak dito for example is yun lang yung lalabas sa auxiliary out natin na hindi masasamahan ng ibang audio. So pinaka the best way na ginagamit itong aux is yung sa mga stage monitor, pero mas kailangan pa talaga ng mas, kung malaking setup is yung mga mixer talaga na mas detailed pa yung mga functions niya, kasi ito is basic ng tong mixer na ito. So meron tayong effects. So simple lang yung effects niya. Repeat and delay. So ito po yung in short parang echo lang siya. Yan. Dito mo ititimpla sa dalawang knob na ito yung repeat at saka delay. So kapag microphone ito at music sa number 2, siyempre ang music zero lang ka lang dapat, kasi hindi mo naman kailangan i-echo yung music natin. So for example sa number 1 is microphone, lagyan mo ng echo kaunti or effects. So siya lang yung i-open mo, at I think meron siya ditong main volume, so dapat naka-open din siya, at itimpla mo dito sa kanyang repeat and delay. So yun ang lalabas na effects niya. So since number 1 lang yung nakabukas, si number 1 lang din yung mayroong effects. So kapag si number 3 microphone din, lagyan mo din, so i-open mo lang yung kanyang effects. So yan po yung functions niya. So dito naman sa slide natin, so pinaka basic lang naman ito is ito yung volume natin sa ating channel. So ito yung ginagamit natin pang pahina at palakasan natin ng konti. So for example, nasagad mo na tong slide na to at mahina pa rin yung sound, so dyan ka lang magbubukas dito sa gain para lalakas yung signal input, at pwede ka nang bumalik ng kaunti dito sa ating slide control. Same process din lang naman lahat dito sa channel 1, 2, 3 at sa 5. So dito sa channel 6 and 7 is meron siyang kakaibang setting, kasi ito yung tinatawag natin na stereo input. So ang stereo input is dalawang input yung ilalagay natin, kasi since itong mga line na to na is mono, at pwede ka rin gumamit ng mga splitter na ginagamit dito sa imimix na yung left and right papunta dito sa line natin. So ito talaga yung pure na mababasa talaga yung signal from left and right. So dito mo sasaksak yung left at sa right. So ito na yung panning natin. Kapag select siyang ganyan is siyempre right lang yung tutunog. So kapag ganyan naman is left naman yung tutunog. So dapat pantay silang dalawa, naka 12 o'clock siya. So yan yung input na stereo input. So ito yung pinaka the best na input pag galing sa ating laptop, cellphone, kasi stereo siya.
At mas maganda rin yung kung stereo din yung setting natin doon sa ating amplifier at sa mga speaker wiring natin para mas maganda siyang pakinggan. So meron tayo ditong tape in at tape out. So ito po yung basic na ginagamit kapag meron tayong mga recorder. Meron siyang out, papunta example sa ating recorder. At meron din siyang in kapag nag-play ka sa yung recorder is madidinig mo din yung anong na-record mo. So mapakinggan mo kung quality ba yung nare-record mo. So example lang yung recorder natin kasi yun naman yung pinaka the best way na gagamitin dito sa ating tape. Pwede naman siya sa out at pwede naman siya sa in, pero parang may kulang talaga. So dapat meron siyang tape volume dito para makontrol mo yung kaniyang input. So ito guys, meron tayong phone. Yan. So sa phone natin is siyempre papunta sa ating monitor or sa ating headset na gagamitin. So ito yung kaniyang volume. So mayroon tayong left and right out. So ito talaga yung master left and right, main left and right out. Ito yung papunta sa ating mga amplifier. So since lahat ng input dito lahat ng input dito sa ating mixer is mapupunta lang siya sa isang main out na left and right. So yun yung pinaprocess natin sa ating amplifier. Kasi ang mixer naman is para siyang collector of signal or input ng ating mga gadgets or ano pa ba yung gagamitin natin. So sa napakaraming input, ang main out niya is iisa lang, ang main left at main right. So meron tayong main volume. So ito yung tatandaan natin. Kasi kapag naka-input tayo dito sa ating mga channel, kasi kahit anong volume pa natin dyan, kapag naka-off yung slide ng main natin is hindi talaga yan tutunog. So dapat nakabukas talaga siya ang main volume natin. So meron tayo ditong 48 volts phantom power. So ito po yung ginagamit sa ating mga condenser microphone. So lalabas po yung 48 volts dito sa mga XLR na input natin para magbigay siya ng kuryente supply doon sa mga condenser mic na may mga circuit. So yan po yung trabaho ng 48 volts phantom. So guys, ito namang yung meter natin. So kadalasan kasi yung mga gumagamit is halos mapuno lahat itong mga meter natin. So hindi po yan maganda ang tunog yung madidinig natin kapag nag-over volume tayo dito sa mixer natin at doon natin sa amplifier natin pinahinaan. So kung advice ko lang is dapat yung ilaw natin is hanggang 0 lang po. Safe na po tayo sa distortion. So kapag mahina lang is doon ka sa amplifier mo magdadagdag ng volume. Kasi kapag 0 dB na yan, is yan na yung standard natin. O parang natural sound na hindi naman siya masyadong malakas at hindi naman siya masyadong mahina. So dapat sa 0 lang tayo magme-maintain ng ating dB signal. So dito po natin ma-adjust yan sa ating mga volume kung ano natin gustong signal na ating ipalalabas doon sa ating volt unit meter. So 0 decibel, yan po yung parang normal sound na ay nilalabas natin sa ating mga mixer para hindi naman mahirapan sa pag-adjust yung mga susunod na step dito. For example, direct sa amplifier, so sobrang lakas ng signal mo tapos doon ka sa amplifier magpapahina, is useless naman yung pag-setting mo kasi dito mismo sa mixer is hindi na balance yung mga volume mo. So dapat dito mahina lang at doon sa amplifier mo i-adjust yung volume mo. So meron siyang USB guys. Select siya dito sa ating channel 6 and 7. So kapag nag-press tayo is hindi na ito yung input niya. Dito na sa ating USB. So may power, next play. So yan yung basic setting niya. So wala tayong mababasang display dyan. Hindi natin alam yung ano na bang track ng pinapatugtog natin.
So ito yung mixer na simple lang yung kanyang functions, pero magagamit naman din sa mga small event at mga setup natin sa ating bahay. So I hope meron kayong natutunan sa video na to guys, at kung meron pa kayong mga dapat mga itanong is i-comment nyo lang sa ating comment section para masagot natin ang inyong katanungan. So maraming salamat sa inyong panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pa nating mga susunod na mga video tutorial.